Balitang DMW. Nagbigay ng tulong ang Philippine Embassy sa Singapore sa 14 na Pilipinong repatriates mula Tehran, Iran na dumaan sa bansa bago umuwi ng Pilipinas noong March 16, 2026. Sa utos ni Ambassador Medardo G. Macaraig, nagpadala ng composite team ang embahada upang tiyakin ang maayos na transit ng mga kababayan. Naging matagumpay ang pag-asikaso sa kanila sa tulong ng Migrant Workers Office at OWA Singapore. Patuloy namang nakatuon ang pamahalaan sa pangunguna ng DMW at DFA sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong nasa alanganing sitwasyon sa ibang bansa. Sa ibang balita, umabot na sa 1,752 na Pilipino, kabilang overseas Filipino workers at kanilang dependents ang natulungan ng pamahalaan mula March 5 hanggang 17, 2026. Kabilang dito ang mga na-stranded at mga nailikas mula sa mga apektadong lugar sa Middle East. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaigting ang pagtulong sa mga OFW na nasa high-risk areas at may agarang pangangailangan. Ayon sa DMW, patuloy ang pagbibigay ng tulong tulad ng transportation, financial assistance at reintegration services sa mga nakauwi na. Samantala, nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga OFWs na iwasan ang pagpo-post ng mga video at larawan ng pag-atake sa Middle East. Ito'y kasunod ng pagkakaaresto sa ilang Pilipino sa United Arab Emirates dahil sa pag-upload ng ganitong content sa social media. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, mahalagang sumunod ang mga OFW sa batas at security protocols ng kanilang host country. Nauna na ring may OFW sa Saudi Arabia na dinakip dahil sa kaparehong issue. Nagsagawa ng closure operation ang Department of Migrant Workers laban sa HR International Incorporated sa Intramuros, Manila dahil sa umano'y illegal recruitment. Ginagamit umano ng ahensya ang pagkapanggap bilang training center upang makapanloko ng mga aplikante. Pinapangakuan ang mga biktima ng trabaho sa abroad na may mataas na sahod kapalit ng malaking bayad na umaabot sa 355,000 pesos. Ito na ang ikalimang operasyon ng DMW ngayong taon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at para maprotektahan ang OFWs. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW. Sa gitna ng krisis sa Middle East, patuloy namang nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Kabilang sa mga ahensyang nangunguna sa pagbibigay proteksyon at tulong sa mga overseas Filipino workers ay ang Migrant Workers Office Dubai. Upang talakayin ang mga hakbang na ginawa ng MWO Dubai para sa repatriation at response at iba pang serbisyo para sa mga OFW, makakasama natin ngayon via Zoom si Attorney John Bautista, Labor Attaché ng MWO Dubai. At antabayan wala na pa natin sa ating linya si Attorney John. Oo. At syempre, yung mga kababayan, ngayong araw pag-uusapan natin dahil isa ang MWO Dubai sa agarang umaksyon para doon sa ating mga kababayang OFW na naipit nga sa krisis dyan sa Middle East. At kakamustahin din natin mamaya si Labat dyan dahil last week or I think this week yata yun na binigyan din sila ng pagkilala mismo ng DMW dahil nga doon sa kanilang agarang aksyon. Ayan. At siguro mabati na rin natin ang lahat po ng mga Migrant Workers Office or MWO sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Dahil alam natin na marami silang ginagawa ngayong araw na ito at sa mga nagdaang mga araw at patuloy po sa pagserbisyo ang mga yan dahil po sa kailangan natin, lalo-lalo na ng mga overseas Filipino workers ang kanilang tulong at andyan naman sila lagi para tayo tulungan at gabayan sa ating mga ginagawa at araw-araw. Tuloy-tuloy. At actually, talagang tuloy-tuloy rin ang ating pamahalaan. Hindi lang DMW at iba't ibang mga pamahalaan ang katuwang para talagang, yung iba kasi nagre-request na talagang mapauwi dito sa Pilipinas. Di ba? Sige, later on, makakapanayam natin si Labat dyan. Pero samantala, dumako muna tayo sa ating serbisyong DMW.